Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa takong silangan, at doon dinala ang taong kanyang dinalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy sa magagandang pagmasdan at masarap ng bunga. Sa gitna ng halamanan ay mayroong punong kahoy na nagbibigay buhay, at gayon rin ang punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Verse 10. Umagos mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa apat na sanga. Ang una, na kung tawagin ay Pishon, ay umagos sa lupain ng Havilah. Lantay ang dito roon at marami ring Bedelium at batong Onisim. Ang dalawang sanga ng ilog ay tinawag na Gihon, ay umaagos sa lupain ng Ethiopia. Ilog Tigris naman ang tawag sa ikatong sanga, at umagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ikaapat na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Nilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang malimang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang buong iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Verse 18. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa, lumitaw ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa ipamawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipawayag ito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang tinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Verse 20. Ang tao nga ay nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa ipamawid at hayop sa parang. Ngunit, walang isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya pinatulong ng Panginoong Yahweh ang tao samantalang na hindi kinuha ang isang tadyang ito at paghilom at pinaghilom ang laman ng tapat niyon. 22. Ang tadyang na iyo'y ginawa ng isang babae at dinala ito sa lalaki. Sinabi na lalaki, sa wakas na ito ang isang tulad ko, laman ng aking laman at buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya, sapagkat siya'y sa lalaki siya ginuha. 24. Ito ang dahilan. Kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Let me share with you this afternoon, mga kapatid. I want you to carefully listen because I believe this will help you. Marriage, partnership in destiny. Marriage, partnership in destiny. I have 7 points at the same time, 7 punto rin ng levels of relationship. Number 1, God formed man out of the dust of the earth. Okay? Nilikha ng Diyos ang tao mula sa labog, hinugisan. It is very important na kailangan ma-form muna tayo ng Diyos. Sino lumikha sa atin? Pwede sagutin, sino lumikha? Pakilakaso? Diyos. Importante na ma-form ang tao. Bakit? Gusto niya, bilang Diyos na naghahari sa kalangitan, gusto niya rin ang maghahari sa kalupaan ay pamukhang kawangis niya. Tama ba? So nilagay ito ng Diyos, kawangis na kawangis niya, and I want you to understand this, in marriage, importante, kaporma ka muna. Hindi pwede pumasok sa relasyon na hindi formado. Ang ugali. Kailangan forma din ang values. Kasi pag wala akong values, paano mo pa papangunahan ang iyong pamilya? So it's very important. Once na-form ang tao ng ginawa, God breathed the breath of life. Inihinga ng Diyos ang hininga ng buhay. Saan? Sa tao. Para ano? Para ang tao magabayan. At kung siya hininga, nagiging buhay na kaluluwa. Ano may ibig sabihin? Because soul is composed of mind, will, and emotion. Pag yan na magdadala sa iyo, yung will, yung mind, at emotions mo, ang lahat ng gustuhin mo ay pabor sa iyo. So what you want from your wife, ano gagawin mo? Gusto ko gawin mo lang ang makapagsaya sa akin. That's not marriage. Marriage is dalawa kayo masaya. Amen.
Pakisabi sa asawa mo, masaya ka ba sa akin? Sagutin ko rin. Ako, oo, ewan ko sa iyo. Okay? Dahil pag akong tuminig ay soul, gusto mo pa lang, ipagbiling ko lang ako ng asawa ko, ipagluto mo ko, ipagplansya mo ako, kailang masaya ko. And we call it love. No, it's not love. It's punishment. Pero pag ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, ang hinahanap mo palagi paano ko mapasaya ang asawa ko, bakit siya'y kabiyak ng aming buhay. The moment na nag-asawa ka, hindi ka na isa o kayong dalawa, isa na. Kaya pag naghiwalay kayo, kaya hindi dapat kayo naghiwalay, nagkasama kayo palagi, bakit pag hiwalay kayo, one half ka lang. So kailangan, ang principle mo, ang guidelines mo sa buhay, maka-Diyos. You always make your wife happy. You always make your husband happy. If both of you are happy, you will have a very strong and enjoyable marriage. Ang marriage po hindi sapakan. Paliwanag mo ba? Ang marriage ay hindi away. Kung nagsama na kayo para mag-away, saan kayo pupunta? Ewan ko. Number 4, makita natin, kasi hindi ako focus masyado dito. Number 4, makita natin dito mga kapatid, that God placed him in the garden. After malikha ng Diyos si Adan, inilagay siya sa hardin. Bakit? Doon sa hardin na una lahat ng kanyang pangangailangan. Tingin sa akin. If you are in the right place, if you marry the right person, God will place you in the right place. In the right place, naroon ang lahat ng kanilang kailangan. Alam niyo ba noon? Walang bayan. Libre. Libre ang tubig. Libre ang kuryente. Libre ang mga pagkain. Kaya pag sinabi ni Eva, sweetheart, I want banana. Sure. Lakatan o latumba. Okay? Libre. No problem. Why? Because they marry. Silang dalawa, Adam marry the right person. But if you miss, pag ang napili mo ay hindi tama, ano mangyayari? Yang tao niyan parusa. Pakisabi po parusa. At pag yan ay parusa, hindi ka mailagay sa tamang lugar. Kaya araw-araw sa pagkising mo, piyera. Nagkakanuha ko ba tayo? Yung people. Okay ba yung mga people sa likod? Listen carefully. First, umaabot ba ito doon? Manda kayo. Okay? So if you are in the right place, if you are in the right place and you marry the right man, blessings are near you. Malapit ang blessing. Itong pastor ninyo na kanyang asawa, malapit ang blessing. Why? Because they married, sila pinag-asawa na mayroong destiny. Mamaya explain ko mabuti. Malalaman mo naman pag yung nakuha mong partner tama, maluwag ang blessing. Alam mo pag yung partner mo na nakuha ay tama. Bakit? Masaya ka. Pero araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, malungkot ka. At pag nakita mo siya parang hindi na naman may impacto sa publiko. Malaki problema yan. Sana ang kasi mukhang anghel para sa iyo. Tanungin mo ulit, bakit tasak ka ng kamay? Tasak ka ng kamay. Tapikin mo yung kanan mo. Bakit sabi mo sa kanya, masaya ka ba sa partner mo? Nasa kaliwa, bakit tapik yung kaliwa? Bakit sabi mo sa kanya, ako'y umaasa. Okay? It is very important to look and to find for the right partner in life. Very important. Young people, it's very important. If you miss, nagkamali ka, it's suffering. Right? Pero pag tama ng mga partner, araw-araw, hallelujah, napakasaya. Sana dumating yung mga kasama na sa abroad. Magsidating kayo. Okay? So you are in the right place.
place, then blessings is near. And if you are in the wrong place, no blessings at all. Okay, nag-gets ko ba natin? Okay, move on tayo kasi hindi po yan ang aking talagang focus. Pumasada lang mo tayo. Number 6, God gave man instruction. Makakain mo ang lahat ng bunga sa halamanan, maliban sa isang bunga, nandyan sa gitna yung puno na bunga ng puno ng kaalaman sa mabuti at masama. Life is in instruction. That is why kailangan natin ng gabay. Salamat sa Diyos, may church. Salamat at ang church ito may pastor. Maraming church, walang pastor. Aliwanag ko ba tayo? Life is an instruction. Kailangan makinig sa instruction. Clear as crystal, makain mo lahat. Maliban yung bunga ng puno ng kaalaman sa mabuti at masama na nasa gitna. Ang tao likas na makulit. Pagkasabi sa katabi mo, whether you like it or not, makulit ka. Makulit. Kung ano yung pinagpapawal, yun ang ginagawa. Maliwanag naman sa MBA, di ba? Bawal tumawid dito. Doon nakawid. Napundol. Nilagyan ng hindi, bawal tumawid dito. May napundol na. Kawit pa rin. Namatay. Pinalitan ulit. Bawal tumawid. May namatay na. Kawit pa rin. Why? If you listen instruction, makinig lang sa instruction. Ano yung instruction ng Bible? Husband, love your wife. Wives, submit to your husband. Do it. Apply it. You will have a joyful marriage. Amen? Wala hong Andres Bisaya sa Bible. Hindi sa ginamampihan ko yung mga lalaki. Wala talagang Andres Bisaya. At wala rin babae na nga-under. Lahat ang babae magsabi ng amen. Hindi kayo ang boss. Marami ng protesta. Paano naman? Minsan daw pwede. No. Don't violate instructions. Pero kaya naman mga leader, mga lalaki naman, be man enough to lead your family. Right? Hindi naman yung ang asawa mo ay sa katananin sa'yo, parang ikaw tuloy yung kaso sunod-sunod sa kayo ni. No, you're the leader. Are you there? Lead your family. Be man, be a man to lead your family. Why? Kasi ang instruction, ang asawa mo ang mag-lead sa'yo. Hindi ka mag-lead sa asawa mo. Ba? Huwag namang masamang mong babae. Man, love your wife as you love yourself. Wala namang lalaki, wala namang taong gusto na kanya sarili. Tama? If you love your wife, if you love yourself, then love your wife as you love yourself. Wala talagang away. Idinisingin ka sa pag-asawa, hindi para mag-away, kundi magtulungan. Sabi mo sa asawa mo, magtulungan daw tayo. Baka bago yung pumunta rito, mayroong away na naganap. Now, young people, listen. God saw, number 7, God saw His need for companionship and covenant. Sabi ng Lord, it is not good for man to be alone. It is not good for man to be alone. It is not good for a woman to be alone. You need a partner. Tingin sa akin, na mga people ha, kaya magkakamali. Kahit mga single, na matagal na single. Okay pa? Tingin. Nung nilikha ng Diyos si Adan, mayroon siyang assignment. Anong assignment niya, sir? Alagaan ang hardin. May trabaho siya. Kaso, ganito, Brother August, nagtatrabaho si Adan, napaka-fertile ng lupa. Pag nagtanim siya ng isang pananim mo, halimbawa, lagyan na natin petsa, nagtanim siya, ang ganda-ganda, ang bilis tumubo, ang problema wala siya masiran. Hindi ba napakaganda na dami mong success sa buhay, wala ka namang masisiran? Ayun, sabihin niya sa Tigre. Tigre, ang ganda ng aking nagtanim ng petsa, sabi Tigre, kailangan may kamukha. Because if you want to enjoy life, you want to feel life, there must someone or somebody that you're going to share your successes. Correct?
Tingnan sa akin. Hindi siya binigyan ng Diyos ng partner hanggang wala siyang assignment. Young people, tingin. At ang people, magsabi ng amen. Huwag kayong pumili ng inyong magiging boyfriend or girlfriend na walang assignment sa Diyos. Klaro ba? Ulitin ko ulit in English. Don't choose. Amen. Galing, ha? Mahusay, mahusay. Kasi kung pipili ka rin lang na wala namang ipinagagawa ang Diyos sa kanya, saan kanya dadalhin? Pag-ibig ni Jerusalem lang kayo, paikot-ikot at hindi alam ang pupuntahan. Do you understand this, young people? Naintindihan, mga kabataan? Ang hanapin mo yung mayroong ginagawa na sa Diyos. May pinapagawa. Para ano? Ang babae kasi, nilikha ng Diyos para tulungan ng lalaki. Ngayon, yung lalaki, dapat alam niya ang kanyang ginagawa, alam niya ang kanyang assignment. Nagawa? Alam ko sir, ang inyong dapat gagawin. Hindi yung mag-asawa lang, tapos ano na? Hayaan natin ang panahon. Pupugin kayo sa panahon. Ano ka suka? Kailangan mayroon kang goal, mayroon kang destiny. Kaya wag lang basta sa pumili. And warning, mga kabataan. At ang yung people ulit, magsabi ng amen. Huwag ka magpumili ng hindi Kristiyano. Maliwanag? Kasi kailangan may assignment, meron siyang gagawin. Kaya babae, hindi nila alam. Pag pipili niya, ano bang gagawin niyo kumakin sa samahan? Mag-ikot-ikot naman lang kami sa SM. Ano ba? Araw-araw sa SM kayo. Saan kayo talaga pupunta? Look for somebody who has an assignment. Amen? Amen? Pag nakita ninyo ang Kristiyano, huwag lang tingin sa itsura. Yan nagkakamali. Stindig palang pastor, talaga matsunaga lang. 5'9", guwapo. Ang itsura, naluluma. Amen! Pagdating after 20 years, 30 years, ano na mangyayari? Ulubot na yan. Tama sir? Ubos na ipin yan. Makakalbo na yan. Wala akong pinapatamaan. Sinasabi ko ng katotohanan. Okay? At ikay sa nakamoy yung pa yan. But if you know your assignment, if you know your mandate, if you know your destiny, what will happen? Every day, you will enjoy marriage. Ayaw din? Ayaw mo na mag-hypocrite dito, kabi na mismo ang example. I'm not saying na wala lang may arguments. 19 years, walang arguments. Going 20, marami pa rin. But because I know my destiny to preach the word of God, what happened? May Bible study kami bukas ng alas 4 ng Monday. What will happen? Nag-aaway kami ng umaga. Because my destiny, may assignment ako, sabi ko, kabati ba tayo hindi? Mahirap mag-preach na mayroong kaaway, ito pa. Dahil ibig sabihin, kaya kung sabi ko, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, hindi ba? Okay. Dahil gagawin, yung assignment mo, ang magtatama na buhay mo. Kaya, bago kami magkakasal, bati mo na kami, okay, hap na. Kaya pagdating ko sa Bible study, ang Diyos ay mabuti, tama? Amen na. Ngayon, wala kayo assignment, magbabakbakan lang kayo sa buhay. Do you understand this? Kaya kayo may mga asawa na, ano ba talaga ang goal mo sa buhay? Tumatanda ka naman. Pag inisyo tubig, bayad, kuryente, bayad, ano pa, tuition fee, ano pa, lumilipas na ang panahon. Ano, saan ka ba talaga pupunta? Know your assignments. Men, know your assignment. Ano ba talagang pinapagawa sa iyo ng Diyos? At pag nalaman mo na ang pinapagawa sa kanya ng Diyos, suporta. Nagets? Kaya ng babae, nagagalit ng mga membro ko pag sabi ko, kayo mga babae katulong! Hindi!
natin Nathan. Hindi helpmate, kundi helpmeet. When there is help needed, you meet that help. Pag mayroon akong kailangan, nami-meet din Ate Cora. Katulad ko, magpapasok ako, nag-aaral ako. Anong niya kailangan? Habang nag-aaral ako, anong gagawin niya? Kape. Habang nag-aaral, nakarating mga bakit? Yun ang tulong na kailangan ko. Mahirap pa nag-aaral, titigla ng kape. Pag inom mo, ay, dito pa. Kailangan mo ng tulong. So kung kayo magkaroon ng partner, siguraduhin yung mga katulong sa inyo. At siya din, matutulungan mo. Paliwanag ko ba tayo? Lumiliwanag mo ba? Sa kayo mga asawa, wala na kayong magagawa, tanggapin nyo na yan. Yan na yun. Yung mga young people, may chance pa. May chance ka ba? Tama mo lahat. Now let's move on to the second. Now people listen to this. Sa mga may asawa na, sa mga magkakaroon ng anak, ituro nyo sa mga anak ito. The 7 levels of relationship. Are you ready? I said, are you ready? The 7 levels of relationship. Number 1, first level, acquaintance. Okay, sulat sa mga sulat, acquaintance. Ano ba yung acquaintance? Getting to find out more about each other. Making general questions to start the conversation. Questions like, how are you? Kumusta ka? Ano pangalan mo? Importante, iba tayo. Ang mga Pinoy mabilis. Pag nakita pa lang, walang sabi-sabi, binaghawakan ng kamay ng babae. Babae pa na, yun na. Acquaintance muna, huwag kang madali. Tanong muna, sino ang nanay mo? Taga saan kayo? Pag sumagot, ang aking tiyuhin ay si Boy Mana. At ang aking tiyahin ay ang aking sa tiyuhin ay si Bintang Ling. Kami po'y lahi ng mga kriminal. Mag-iisip ka lang! Maganda ka sana. Pero, okay, acquaintance muna. Find out everything about the person. Taga saan ka, taga ganito, anong gusto sa inyo? Anong kukulang kami? Ha? O, tinatanong mo na agad. Hindi yung tanong agad sa relationship. Ano nangyari? Pagkatapos ko muna sa relationship, alam mo, ganyan mo pala. Nagkakamali ako. Eh, maraming tao, pupasok sa relationship, sugatan. And then, look at this, para hindi ka na masaktan. Clear? Acquaintance. Ano kailangan mong gawin? Find out. Being a good listener with cheerful countenance, proper communication, politeness. This level is very important level because it is fact-finding. Before you enter a relationship, know everything about the person. Do you understand this? Para wala kang pagsisisihan. Totoo naman palagi ang pastor, ang pagsisisi na sa huli, wala pa naman ang nagtawag sa pinagsisi na ako, diretso. May mangyari muna bago magsisi. Tingin sa akin. If you choose the right person, if you go through the levels, acquaintance muna, alam mo mangyayari, kung magkamali ka man, hindi masyadong masakit ang dako. Hindi yung nasakla ka na muna. Nahirapan ka. At ang sabi mo, kung alam mo lang saan. Hindi na sana ka tumulog. Wala na, huli na kapatid. This is a fact-finding level. The girl gives information. The boy gives information. You want to know everything about the person. Maliwanag ko ba? Hindi naman ang mga hulugan, idala mo lahat sa kanya, may relasyon na kayo, wala. Nagtatanong lang. Hindi yung pagkano, what's your phone number? Diretso po number agad. Tanong-tanong muna. Do you understand this? Acquaintance, number 2, friendship. See, ang daming levels na ini-skip. Alam ko itong mga magkasama dito, malalaman nyo rin kung ba't ka nagkaganyan. Okay? Ang daming ini-skip. Next level is friendship. What is friendship? Let
discovering and developing each other's common ground for initiating relationship. Those of you that is moving very, very fast, thinking na ito na, mag-isip-isip kayo ulit. Ano ba ang friendship? Learning each other's likes and dislikes. Tama? Pag nakita mo ng medyo crush mo, huwag mong madaliin. Alamin mo muna lahat sa kanya. Pangalawa, magkaibigan muna kayo. Hello? Hilo! Hilo ka na! Friend muna! Bakit? Kasi tinitingnan mo siya na kung siya na nga, kasi sa friendship walang pressure. Dadating siya o hindi sa'yo nagmamatter. Bakit friend lang kayo eh? Hindi yung pag may relasyon na kayo, hindi ka na makaalis. Pagdating ka ng late, may magagalit. Pag umalis ka na maaga, may magagalit. Bakit? Hindi kasi dumaan sa friendship muna. Friendship muna! Kasi sa friendship, pag friends na muna kayo, dumating ka o hindi, wala siya karapatang magalit. Kung maalis ako, di ka pwede magalit. Kasi friend lang tayo. We're just friends. Sa friendship, yun mo nakikilala yung tao. May kabastusan pala ko dito. Buti na nakapag-isip ka na. Medyo ano pa na ito. Pag humigop lang sa ko, talagang parang baboy na. Naman nga kasi sa friendship, alam mo sa friendship, Pastor? Naging totoo ang tao. Tama? Talaga pa, ay, gawin ka friend ha, makapagbaboy lang ha. At least friend kita. Hindi niya naiyak, lumalabas sa totoo. Huwag ka lang magmadali. Nagkakatawa na yan? Ilan kaya sa mga mag-asawa nito i-skip ang mga levels na ito? Tapos ang tanong-tanong, kapag ganito kami, ganyan ang nangyayari sa mga hindi dumaan sa tamang hagdanan. Friendship. Acquaintance, know everything about the person. Number 2, friends muna. Para walang hold. Are you there? Kaya pa? Kaya pa? Ito ay oras de peligro. Kaya kung ako'y magtanong, sumagot ko kayo kasi kinakapahan mo. Kaya pa? Delikado na. Lakasan natin ang amen. Kaya pa? Ayan. Bumbang na bumbang na nakatulog na kayo. Kung na kayo na kami pinagpipray na kami. Okay? Friendship. These are the kind of things that you develop common grounds. Parehas. You know what he likes. You know what she likes. Anong ayaw niya, ayaw mo rin. Kaya hindi na mahirap pag nagkaroon kayo ng relationship, hindi na mahirap mag-adjust. Bakit? Kilala mo na siya eh. Nakatakot, text lang. Saan kayo makakilala? Sa Facebook lang. My God, nag-meet na kayo sa hindi pa. Kami na. Oh! Grabe ka. Pero ngayon, pag-counsel ng pag-counsel sa akin, paano nagkakilala? Text. I love you. Uy! Talaga? Sagot naman siya, I love you too. Wala pang kime, pag nakita nila dalawa. Sino siya? Ay, ikaw pala yun? Yak. Tsaka. Eh, wala na. Nag-yes ka na. At ano sabi ng lalaki? You cannot escape from me. Now, mag-asawa na tayo. Ngayon, walang ginagawa kundi mag-adjust. Pastor, pag ganyan siya, napakatamad. Pastor, pag ganyan, gusto ko siyang pukpukin at sabihin sa kanya. Kasi, dire-diretso ka. Hindi ko mo ba? Tingin sa akin, hindi pa sila ng edad dito. Masyado kasi tayong conscious ng mga babae. Pastor, magdadapit hapon. Buti kong alas 8 pa lang. Mag-aalasin ko na. Bibilisan ko na. Kaya ang dumaan, sisinuin. No.
Wait. Don't you know this? Bago ka pa inilikha ng Diyos, mayroon na siyang partner na nakalaan para sa iyo. But because nagmamadali ka, nagkagkakataba ka tuloy. Do you understand this? So, sa mga magkasawa siguro rito, mayroon na kayong nasisense. Po, hindi pala kami nagka-acquaintance muna. Hindi pala kami nag-friendship muna. Yan ang word may fellowship. Number 3, level, fellowship. Are you there? Fellowship. Ano naman tong level na ito? Yan ba yung fellowship sa church? It is receiving inspiration in life and encouragement to move forward to God. Ano ang tulong ng relationship? Ano ang tulong sa inyo ng fellowship? To make each other an inspiration to move forward to God. Yan ang fellowship. Sa fellowship, wala pa rin relationship. Alam mo na? Tama? Okay, tanya lang. Ang dami ng iniskip. Tingin. Pwede bang tumayo para tayo lahat? Pinakatahan talaga sa word of believer. Tayo mo lang. Pagkasama mo siya, na-inspired ka. Pagkasama mo siya, na-resource ka. Nagkakanawan ko? Nandiyan pa ako kayo? Kaya pagkasama mo siya, na-encourage ka. Pagkasama mo siya, na-encourage ka. Yan ang fellowship. Hindi magtitik naman kayo pagkatapos nagtitik na lang nag-aaway pa. Relationship are not meant for quarrels. Ito po ay para magpamahalan. Sana kayo sa fellowship. Wala pa rin relationship doon, ha? Young people, wala pa rin relationship sa fellowship. Wala pa rin. Ano lang ba namin? Nire-resource mo. Yung partner mo, nare-resource mo. Ibig sabihin, kung ano kailangan niya, naibibigay. Kung nanghihina, napapalakas. Maliwanag ba? So, nangyayari, kayong dalawa ay naging tulong sa isa't isa. Clear! Mga mag-asawa, kayo po dapat ay tulong sa isa't isa. Kaya kung ano si Mister nanghihina, ikaw yung napapalakas, kaya mo yan. At pag si Mrs. mo nanghihina, ikaw naman nagkasabi, Mrs. kaya mo yan. Kaya natin ito sa tulong ng Panginoon. Hindi ito yung nanghihina ako. Hindi mag-vitamins ka. Hindi naman kailangan. Words of encouragement. So when you have fellowship with one another, you resource each other. Pero pag ang iyong kasama palagi ay inaaway ka. Sana wala dito niya yung masura, no? Yung inaaway ka. Sa araw-araw na ginawa, yung inaaway ka palagi. Malamang mali ang kapili. Kasi ang Diyos hindi magpapadala ng kaaway sa buhay mo. Magpapadala siya na makakatulong mo para lumago ka. Amen? Pagkita sa kanang kamay, tapikin mo yung lamang mo, inaaway ka pa. Tapos ang kaliwa, pakitapik yung kaliwa, pakisabi sa kanyang kawawa ka naman. Okay? Fellowship. We did that. Why? Iwasan natin yung mga kasama nyo, mga kabataan, ano pang boyfriend mo, parang hindi ka na binibigyan ng laya. Wala pang relationship dyan. Kausap ka ng telepono, sino kausap mo? Sino siya? Siya na yun. Bakit matagal? Parang gagawin ka ng pakain na may taka-oho. No! You're free. Kaya nga huwag natin pumasok sa relationship. Ngayon, tanongin ko yung ating mga couples. Kaya ba nagkakwenta mo na? Okay? Tayo ba ay nag-friendship muna? Kilala nyo ba talaga yung isa't isa? Kayo ba yung fellowship sa fellowship?
napapalakas ka, napapalakas siya, na-encourage ka, na-encourage siya. That's the point na magkakilala kayo ng gusto. Nagkakamahan? Hindi pag nakita mo siya, talaga naman, nakakainig. Number 4, level. Diyan na papasok ang courtship. Yan ang hinihintay pa natin ng mga kabataan ng time ko. Mag-share naman kayo ng love, courtship, and marriage. Diretso ka sa courtship, hindi ka muna nagkakwentas, hindi ka muna nag-friendship, hindi ka muna nag-fellowship. Kaya na nangyari? Wapo, 5'9". Tingtig pala, Richard Gomez, pag tumagilid, talaga namang grabe, yan ako, ito na siya. Kaya pagka diretso sa courtship, walang friendship, walang acquaintance, walang fellowship, ano nangyari? Tulo-tulo pagsisisi. Tingin. Sabi po, makinig. Huwag pumasok sa courtship without informing the people who are responsible for your life. Ulitin ko. Huwag pumasok sa courtship o sa relationship na hindi ini-inform ang mga tao nag-aalaga at nagbabantay ng buhay mo. Amen? Sino ito? Una, spiritual, pastor. Huwag manligaw muna. Huwag magpaligaw. Magtanong muna sa pastor. Pastor, I need love. Pero itong aking niligawan ay ganun. So the pastor can give you godly advices. Maliwanag ba? Hindi yung pastor, kasama ko si Bogart. Sino si Bogart? Boboyfriend ko, pastor. Sa church namin, sinabi ko kanina, sa church namin, natapos ko i-press ang mensahe nito, huwag niya akong dalhan ng boyfriend niyo ito na hindi ko nakikilala muna. Why? Because I am serious with my job. I want to make sure na ikaw ay nakakuha ng partner na talagang maka-Diyos. Huwag yung gulatin ang pastor. Dadalhin mo bigla, pastor si Bogart. Sino siya? Boyfriend ng pastor. Ha? Before you enter into a relationship, inform your pastor first. Inform the elders. Nagkakaroon na yan. Next Sunday, ba na naman kasama mo? Pastor si Primo. Yes, si Primo sila mo ang galing. Pag-meet. Tingin sa akin. Bakit kailangan malaman ng pastor, malaman ng elders? Tingin sa akin. Pakipot na. Because, pag yung pastor ay alam, ang kayang gawin ng pastor una ay may pag-pray ka. May pag-pray ka ng guidance, may pag-pray ka ng wisdom, may pag-pray ka ng covering, at tatawagin ng mga elders, ipag-pray ka rin. Kaya, iyong relasyon, pakinig mo muli, ang relasyon na papasukin mo, relasyon ng punong-puno, ng covering, ng prayer, ng blessing, ng pastor at ng elders. Ano ang mangyayari? Magkamali ka man ang pili o hindi ba tapat si Bogart sa iyo, covered ka ng heaven, bakit under ka ng pastor mo at ng elders ng church mo? Ang buong church alam nila, kaya kung maghiwalay ka ni Bogart, umalis ka si Bogart, covered ka. The joy of the Lord is still your strength. Ay, hindi. Nambibigla kayo. Gagawin na lang bigla. Pastor, tingnan naman yan. Maximo. Nasaan na si Bogart? Saan si Primo? Pinalitan ko na. Parang gulong lang ha. Do you understand this? Kaya sa church ko, sinasabi ko sa church ko, sa mga people, beginning today, huwag kayo magdala sa akin. Kasi ganito eh. Shhh! Magaling dito.
Pagdadalhan niyo ako, okay? Dadalhan mo ako nang hindi ko kilala. Makinig ka mabuti. Pagdadalhan mo ako nang hindi ko kilala, hindi ako mag-involve dyan. Because if you are my member and then you bring me somebody na hindi ko kilala, ano gagawin ko? Itataya ko ang pangalan ko sa iyo. Hindi naman kita kilala, hindi ka nagkabayan. Don't make mistake. Tingin sa akin, please, nakikiusap ko. Huwag na huwag magkamali sa area ng marriage. Because marriage is an endless contract. Wala siyang katapusan. Pag napili ko ang mali, sasabihin ko sa iyo araw-araw sa buhay mo dusa. Pag mulat pa lang ng mata mo, mukha niya na mata na makikita ko. Eh pag mulat, nagkakanawan tayo? Nagkakanawan tayo? It is very important na bago ka pumasok sa relationship, alam ng pastor. Now, ganito pa yan, mga kabataan, maraming pagkakamali. Pagkatapos malaman ni pastor, ipapalam sa elders, ipapalam sa kongregasyon, ipapalam sa mga magulang. Humihirap na para sa inyo ang relationship. Kasi ako, tatawagin ko magulang ng lalaki, tatawagin ko magulang ng babae. Itong mga anak mo at anak mo ay balak magkaroon ng relationship. Approve ka ba? Okay. You, hindi pa yung tapos. Tigil muna. Wala. Sabi naman yung people, pati ba nagbuha ko ng speaker yan? Napapakirapan ang buhay namin. I'm telling you this to ensure hindi ka nagkakamali. Kasi pag nagkamali ka, you will suffer for the rest of your life. I am not making your life complicated. I'm making your life sure na hindi ka magkakamali. Inform. Wala si pastor, wala si pastora, puntahan sila Kuya Bernie. Kita lang kilala ko ito. Andito pa si Tatay Sotronyo. Experience ng pag-uusapan, walang tatapos sa mga ito. Andiyan pa kayo? Sa mga ano naman, sa mga magkasapan ha, ang bihira, hindi pa natin napagdaanan yung acquaintance na yan. Kaya parang hindi kita nakilala agad, kung lakas-lakas mong humili. Hindi kita kaagad na namin, pag humigo ka sa kong, parang talagang baboy ng mo. Hindi mo muna kasi kilala eh. Andiyan pa kayo? Every student sa number 4, wala pa akong nakitang tao tumating sa akin ang pala, number 4 ka ba? Number 1 muna, dadahan mo. Bring the relationship slowly, moving forward, dahan-dahan. Hanggang isang araw, kalibin ng Diyos, siya ka. At huwag pumasok sa relationship na hindi mo na ipaalam sa pastor. Sino ang pastor dito? Pastor Bryson, tama? Kilala niyo ba siya? Okay? Paalam sa kanya, pastor, meron pa akong binabalak, digawan, pero ganito po, explain mabuti. At ang sabi ng pastor, ipagpanalangin mo na natin yan. Okay? Pastor 5'9", ipagpanalangin mo na. Pastor Guapo, ipagpanalangin natin yan. Pastor may trabaho, ipagpanalangin natin yan. Andiyan ba kayo? Maganda mga people, bago kayo pumasok sa relasyon, may paspas ng pastor, ng elders, ng church, kahit ano mangyari sa iyo pagdating sa labas, offered ka. Hindi kayo magkatuluyan, iiyak yung kapila, ikaw hindi, masaya ka. Bakit? May church na nag-enter sa'yo! Open arms! Come on! Hindi mo kayo po, dito ka sa amin, masaya tayo. Yes? Hindi mo na yung goodness. Diretso na lang. Basta presyo, maliwanag na ito. Huwag na huwag isang biglayin. Pastor, sino yan? Si Maeng. Ha? Hindi na naman ito. Mahirap kasi siya sa akin. Ako yung pastor ng church. Binibigla ako. Iba pa naman ako pag nabigla. I try
Why? Because I committed my life to you. I committed my life to you. Umiyak ako kanina sa church. Bakit? Kasi kinumit ko yung buhay ko sa mga young people ko. Pagkatapos dadalhan mo lang ako ng unbeliever. Dadalhan mo lang ako ng isang girlfriend o boyfriend na hindi ko kilala. I actively participate sa buhay ng mga members. Why? Because I want to make sure na wala magpabalik. Ngayon, kung nagkamali ka pa rin, problema mo na yan. Kaya there? Kaya ba? Number 5. Kunting days na lang. Number 5. Engagement. Engagement. Yan. Luma yan sa iyong plano. Sabi ni Mama, iihi ako. Babae naman, bakit? Halimaw. Nasa mga proposal na matitindi. Yung mga matibong, ihuhulog ang singsing sa maso. May mayroon nila maghuhulog na, may pala proposal. My goodness, stop that! What is engagement? Listen to this. What is engagement? Engagement is one step higher where people see the development. Bakit kailangan ng engagement? It's needed. Why? Para ganito, si Brother August, ibibigay niya ang kanyang talik sa kanyang asawa at ang kanyang asawa magbibigay ng talik sa kanya. Engagement serves as an assurance. I hold your promise to me. You hold my promise to you. And one day in God's perfect time, itong dalawang tali itabuhulin natin para ang dalawa ay magiging isa. At sa engagement, hindi kailangan mahal. Ang imbitahin nyo lang, yung mga taong natutuwa sa relasyon nyo. Kasi pag imbitahin mo lahat, malakas kumain ng iba dyan. Totoo naman. Yung natutuwa lang sa relasyon mo, sir. Bakit mo imbitahan yung iba na wala lang pakialam? Ano, meron ba? Engagement mo pakialam ka ng ulang. Ilan lang ang engagement mo? 10, 12, yung self group mo lang, yung Bible study group. Yung mga interesado lang sa'yo. Interesado na lumabog kayo, interesado na magkatuluyan kayo, interesado na talaga makita kayo. Ano? Na masaya. Yung iba na nagkikain lang, hindi sama. Hindi makakamura ka. Important engagement. Number 6, marriage. Oh, sa bakas. Yung iba, pagkakita, marriage sila. Ang dami mong i-escape na levels. At pagkatapos nagtatanong ka, bakit ganito tayo? Parang ito'y bagay sa isa't isa. Talaga ito'y bagay, natagal na. Naunawaan. What is marriage? Okay? Ano na? Marriage is starting the life together, pressing towards a better preferred future. Walking in diligence to one another in kingdom values and principles to righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Ano ang marriage? Pagsasama ng dalawang tao at ang dalawang ito'y naging isa saan? Sa kayunin. Ang dalawang ito'y naging isa sa atikain na lalo pang lumago sa kanilang relasyon sa Diyos. Yan na. Last but not least, number 7, taking your marriage towards destiny. See? Bakit hindi alam siguro ito? Ang alam nila, pagka nagkakilala, nagkaliguan, nagkasawa, tapos na. There's a destiny. Dapat yung marriage mo, madala mo sa destiny. Anong magpupuntahan nyo? Makinig kayo mabuti. Ganito lang ang alam ko eh. I-correct niya ako, meron tayo naman mga elder dito eh. Sana ang ama ito. Ito pa sa lahat ng rasang kwento. Pagkakita, magpa-cute. Sagot naman ng babae,
I love you. I love you too. What's next? Mamanhikan. Walang assignment. Walang na-receive na mandate galing sa Diyos. Mamanhikan. Bakit I love you? So, pagutin mo kasi I love you too. Pagsama. Magkaanak. Walang mandate. Walang assignment. Ano gagawin? Magkaanak. Palaki ng bata. Lumaki. Suklayan. Usirisal. Pasok. Ingat. Babalik ang bata. High school na. Gastusan. Tumanda ka. Ano assignment mo sa buhay? Wala. Alaga ng anak. Tanda. Maghihingalo. Anak, mamamatay yung ito. Yung bata kasi hindi na ipapalilig kita. Libig. Hindi ka makalimutan. Hindi ka makalimutan. Walang nakita ng pattern. Walang nakita ng magandang example. Ang anak mo. Sa marriage mo. Anong gagawin niya? Ganun din ang gagawin niya sa mga anak niya. I love you. I love you too. Mamanhikan. Pasok. Kasal. I do. Ay. Okay. Sige. Mag-anak. Lalaki. Lalaki. Pasok sa ano? Usirisa. Pasok. Ingat. Tumanda. Lumaki. Nagkatrabaho ka na. Anak, matanda na kami. Hingalo. Mamatay na kayo. Libi. Okay. Hindi kita makalimutan. Ang apo na, ang apo. I love you. Ito mga babae. I love you too. Okay, sige. Kasal. Kana. Usirisa. Pasok. Balik. Oh. Hingalo. Nakamatay na ako. Sige, papadilig ka. Hindi kita makalimutan. May nangyari wala? Tatadami ka lang. Sige. Pag walang destiny, walang pinupuntahan, nasasayang lang ang buhay mong umiikot sa walang pinupuntahan. Why? Because you don't take your marriage to his destiny. Anong destiny mo? Magkakaanak tayo. Dadalhin natin sila sa Diyos. Ang mga anak natin mag-aapoy sa Diyos. Ang mga anak natin magiging mga lingkod ng Diyos. At ang mga anak natin habang sila mga matapos, magiging supporters sila ng church, supporters sa gawain ng Panginoon. Habang tayo tumatanda, makikita nila na ang ating katapatan sa Diyos na kanila magiging pasihan. Kaya pag anak mo ay may pinatala, magdadagano sabihin niya, ang gusto ko mapangasawa yung katulad ng tatay ko. Ang gusto ko mapangasawa yung katulad ng nanay ko. Hindi ako bibili pag hindi siya katulad. Kahit maganda siya ng pakita. Kailangan ko matulad. Bakit? Gusto ko ng marriage na katulad ng marriage nila. Amen. If you set a good example in your marriage, you are not just saving yourself, you are saving the next generation. Amen. But if you choose the wrong man, if you choose the wrong person, sinisira mo ang buhay mo, sinisira mo ang buhay ng tao yan, at sinisira mo hindi lamang ang buhay mo, kundi buhay ng next generation. That is why it is very important to choose the right person. Hindi ako galit, napapaliwanag ka. So very important mga young people, huwag tumalon. Acquaintance. Tanungin ang bawat isa. Know everything about the man. Know everything about the woman. Clear? Para pagkalaman mo na lahat, mga friend, wala kang kapakam. Kilala mo siya eh. Friendship. Kaibigan mo na. Kilig ka na. Pigil. Kaibigan mo na. Huwag mo mapigil ang kilig mo. Pagpigil mo ang proseso. Number 3, fellowship. Am I helping this man? Or is this not helping me to grow? Number 4, courtship.
before ka pumasok sa relationship, paalam muna kay... So, narinig mo, mahina, no? Ito natin. Paalam muna kay... Saka sa mga elders. Mag-seek ng counsel para ano? Para covered ka, protected ka. Huwag kayo na natin pastor ulit, ha? Baga next Sunday, katatapos ko lang ng message dito, i-text ko ito. Dinalhan mo siya ng cover kung magda ka. Okay? You need the blessings of the pastor. You need the covering of the elders. You need the covering of the church. Bakit? Maniwala kayo sa akin o hindi? Ang mga tao sa labas, pag iniwan ka nila, totoo, iiwanan ka. Pero ang church, pag ikay nandito, ikaw ay may covering, at iwanan ka na, pagpasok mo ito, welcome ka. Nakala na sa Lord. Yan ang naman kung may church ka. Number 5, engagement. Huwag na yung mga bongacious engagement. Kumuha ka lang. Sa church na ito, ang masaya sa relasyon ko, 5 lang. Hindi yung 5 lang kunin mo. 2 na sila ni pastor, 3 na lang. Uy, nag-engage ka, kung nag-ginamit mo ako niyaya, hindi ko lang nakakain. Kaya tayo tiniyaya, kasi kaya nag-iarap mo eh. Yes? Yun lang masaya. Number 6, marriage. It doesn't end in marriage. Bring your marriage to your destiny. Now, me, parang na-personal naman itong, sorry Hazel, iba yung prepare ko, dinadami lang yung dito. Okay, listen to this. Sa mga mag-asawa naman, ang epekto sa dito, backtrack. Again, kasi sir, tapos na kayo, kung ngayon nyo lang ito narinig, patras naman kayo. Kaya pagdating nyo sa bahay, how are you, my love? Sagot ka naman, I'm fine. How about you? Pagkakwentas pa kayo dalawa, my love, gusto mo ba ng siligang? Yes, my love. Okay? Para kayo narinig ko, ang mahirap si patras eh. Patras kayo. Tapos, can we take a walk in Donita Park? Patuloy! Pero di ba niya, kasi patras na kayo eh. Okay? Sige, my love. Okay, good. Ano mo ba yung pag-asama nito? Feeling ko parang ang lakas-lakas. Bawat salita mo may encouragement sa akin. Wala, patras kayo. Hi there. Dapat tayo rin makita mo masama mo talagang excited ka. Pakitanong yung asawa. Mga babae, tanongin mo asawa. Excited ka ba makita ang itsura ko? Ano sabi? Ha? Ano sabi? Sabi ng mga lalaki, kaya naman mga lalaki, tanongin mo ng babae mo, ay ang mga asawa mong babae. Paano ba ba matulad ng unang mo akong nakilala? Ano sabi? Dagdag mo ito, babang mag-end. Mga kabataan, mga kabayan, makarelate ka dito. May naniligaw po yung mga lalaki. Lahat ng babae, magsabi ng amen. Amen. Yung mga dalaga, lahat ng dalaga, magsabi ng amen. Parang takot na. Huwag kayong pamahula sa mga lalaki. Karamihan, bulero talaga. Di ba? Ganito yan, simula. Ay, nakang malalay ni Rapi. Akyat yan sa jeep. Wow, open pa yan. Pag-show. Bababa, para. Ano yan? Pag naglalakad sa daan, ito yung malaking truck, dito ka. Ako ito. Tama? Pero pag nag-asawa na, ganito na yan. Para, pagsakay, bilisan mo! Pababa!
assignment. Lord, ito ba? Tingnan mo anong buhay, anong ugali, anong ginagawa. Malalaman mo yan sa acquaintance, sa friendship, at sa fellowship. Develop these 3 values before you enter a relationship. As I end, it's okay to marry late. As long as you marry the right person. It's okay to marry late. As long as you marry the right person. Choose destiny. Choose destiny. Don't choose according to his looks. Choose destiny. And God will choose a partner for you. Choose destiny. And God will choose a partner for you. God bless you and good afternoon.